Ang amoy ng ginisang bawang at sibuyas ay tila isang permanenteng pabango sa loob ng kusina ni Elena, humahalo sa singaw ng mainit na sinigang at sa manamis-namis na aroma ng adobong nagmamantika. Ang ugong ng mga kwentuhan na sinasabayan ng kalansing ng mga kubyerto sa pinggan ay lumilikha ng isang pamilyar na musika para kay Melissa Reyes. 7:00 ng gabi. Ito ang pinakabusilak na oras kung kailan ang gutom na syudad ay naghahanap ng kanlungan sa mga mesang puno ng pagkain. Para kay Melissa ang musika ay ingay na lamang. Habang pinupunasan niya ang isang mesang na bakante, ramdam niya ang pagkirot sa kanyang mga talampakan, isang kirot na nagsisimula sa sakong at gumagapang pataas sa kanyang mga binti. 5 oras na siyang nakatayo, naglalakad at tumatakbo sa pagitan ng kusina at ng kainan. Ang nangiti sa kanyang mga labi ay isang unipormeng kailangan niyang isuot kasing halaga ng kanyang apron at hairnet. Ngunit sa likod ng ngiting iyon, ang pagod ay unti-unting nagiging isang mabigat na kumot na bumabalot sa kanyang buong katawan. Mel, isa pang order ng crispy pata sa table number 5. Sigaw ni Joanna ang kanyang kapwa waitress habang mabilis na dumadaan-dala ang isang tray ng malamig na soft drinks. Pagkatapos niyan, pwede ka na mag-break saglit. Mukha ka ng lantang gulay. Isang pilit na ngiti lang ang naisukli ni Melissa. Salamat, Jo. Malapit na rin naman. Nang mga sandaling iyon, bumukas ang salaming pinto ng restaurant. Isang malakas na hangin mula sa aircon ang tila humawi sa mainit na singaw sa loob at kasabay nito ang pagpasok ng 3 lalaking nakasuot ng mamahaling business suit. Agad na natahimik ang ilang customer na malapit sa pinto. Tila na bigla sa bigla ang pagbabago ng antas ng mga panauhin. Nangunguna sa kanila ang isang lalaking may kulay abong buhok na maayos, na nakasuklay malapad ang balikat, at may tindig na tila sinasabing pag-aari niya ang bawat espasyong kanyang tinatapakan. Ang kanyang relo ay kumikinang sa ilalim ng ilaw, at ang kanyang sapatos na gawa sa katad ay tila hindi pa nadadapuan ng alikabok ng Maynila. Inilibot niya ang kanyang mga mata sa buong restaurant hindi bilang isang taong naghahanap ng makakainan, kundi bilang isang hukom na sinusuri kung karapat-dapat ba ang lugar sa kanyang presensya. Ito si Richard Santos, at sa unang tingin pa lang, alam na ni Melissa na ang gabing ito ay lalong hihirap. Dito tayo. Utos ni Richard sa kanyang mga kasama, itinuturo ang pinakagitnang mesa, ang mesang pinakamalapit sa lahat, na para bang gusto niyang maging sentro ng atensyon. Napabuntong hininga si Melissa. Hinintay niyang matapos ang order mula sa kusina. Inihatid ito sa table number 5 at pagkatapos ay huminga ng malalim bago humakbang patungo sa teritoryo ng panganib. Magandang gabi po. Welcome sa kusina ni Elena. Bati niya inilalabas ang kanyang maliit na notepad at panulat. Ang kanyang boses ay kalmado at propesyonal, ang parehong boses na ginagamit niya sa lahat. Hindi siya tinapunan ng tingin ni Richard. Sa halip abala ito sa pag-uusap sa kanyang mga kasama sa isang lengguwaheng hindi pamilyar sa karamihan Aleman. Ang kanyang boses ay malakas at malinaw sapat na para marinig ng mga katabing mesa. Ang kanyang mga kasama ay tumatawa tila nasisiyahan sa isang pribadong biro. Naghinatay si Melissa. Ang panulat niya ay nanatiling nakaambas sa papel. Matapos ang halos 1 minuto sa wakas, ay tumingin si Richard sa kanya mula ulo hanggang paa. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi nito, isang ngiti na hindi abot sa kanyang mga mata. Isang ngiti ng pangungutya. Guten Abend, panimula ni Richard sa wikang Aleman dahan-dahan na para bang tinuturuan ng isang bata. Wir hätten gerne die Speisekarte, aber ich bezweifle, dass Sie überhaupt verstehen, was ich sage. Magandang gabi. Gusto sana namin ng menu pero duda ako kung naiintindihan mo man lang ang sinasabi ko. Muling nagtawanan ang kanyang mga kasama.
Hindi kumurap si Melissa. Nanatili siyang nakatayo, ang kanyang mukha ay isang blankong canvas, walang emosyon. Itinuring niya ang kanilang mga salita bilang isang ingay na walang kahulugan. Nainis si Richard sa kawalan niya ng reaksyon. Inaasahan niya ang pagkalito, pagkahiya marahil ay isang paghingi ng paumanhin. Ngunit wala. Ang menu po, pan, sabi ni Melissa sa Tagalog, itinuturo ang nakatayo ng menu sa gitna ng mesa na para bang wala siyang narinig na anumang kakaiba. Lalong kumunot ang noo ni Richard. Kinuha niya ang menu, binuklat ito ng walang gana, at pagkatapos ay ibinagsak pabalik sa mesa. Habang ginagawa ito sa isang kilos na pinalabas niyang isang aksidente, bahagya niyang nasagi ang isang baso na puno ng tubig na may yelo. Tumagilid ang baso at ang malamig na tubig ay bumuhos sa ibabaw ng mesa, umagos pababa at tumulo sa sahig ilang pulgada lamang mula sa sapatos ni Melissa. Isang matinis na tunog ng pagkabigla ang narinig mula sa katabing mesa. Naku, pasensya na. Sabi ni Richard, ang kanyang tono ay puno ng sarkasmo. Ang dulas naman ng mesang ito, Miss Pakilinis naman. Isang mainit na likido ang tila umakyat mula sa sikmura ni Melissa patungo sa kanyang pisngi. Ang kahihiyan. Iyon ang lasa nito. Mapait. Nakakasakal. Ramdam niya ang mga matang nakatingin sa kanya, ang mga matang mapanlibak ni na Richard at ang mga matang naaawa ng ibang mga customer. Pareho niyang kinamumuhian ang mga iyon. Walang imik, tumalikod siya at kumuha ng basahan mula sa service station. Pagbalik niya, lumuhod siya sa malamig na sahig. Habang pinupunasan niya ang sahig, nabasa dinig na dinig niya ang pagpapatuloy ng usapan ng mga ito sa Aleman. "Sis, du, das ist ihr Platz. Auf den Knien," sabi ng isa sa mga kasama ni Richard. Kita mo dyan siya nababagay, nakaluhod. Solche Leute haben keine Ambitionen, deshalb bleiben sie immer hier, sagot ni Richard. Ang mga taong ganito ay walang ambisyon, kaya sila nananatili sa ganitong lugar habang buhay. Bawat salita ay tila isang maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang pagkatao. Humigpit ang pagkakahawak ni Melissa sa basahan, ng kanyang mga kuko ay bumaon sa basang tela. Isang nagngingit-ngit na galit ang umusbong sa kanyang dibdib, isang galit na kailangan niyang lunukin kasama ng kanyang pride. Tumayo siya, inilagay ang basahan sa kanyang tray at muling hinarap sila. Ang kanyang ngiti ay nakapako pa rin sa kanyang mukha. "Ano po ang order nila?" Tanong niya. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig sa pagsisikap na mapanatili ang kalmado. Nag-order sila ng pinakamahal na pagkain sa menu. Matapos niyang kunin ang order, mabilis siyang tumalikod, hindi na hinintay pa ang isa pang insulto. Habang naglalakad siya palayo, naramdaman niya ang titig ni Richard na nakasunod sa kanyang likuran, isang titig na mabigat at mapanuri. Nang dumating si Joanna sa kanyang tabi, habang naghihintay sila sa kusina, hindi na niya napigilan ang bahagyang panginginig ng kanyang kamay. "Hayaan mo na, yung mayabang na yon, Mel." Bulong ni Joanna na napansin ang namumulang pisngi ng kaibigan. "May mga tao talagang ganyan. Akala mo kung sino." Umiling lang si Melissa. Hindi ito simpleng kayabangan. Iba ito. Ito ay kalupitan na isinasagawa para sa sariling kasiyahan. Inihatid niya ang pagkain, tiniis ang mga huling mapanirang komento, at sa wakas, matapos magbayad nang walang iniwang kahit isang pisong tip, tumayo na rin ang tatlo para umalis. Habang papalabas sila, huminto si Richard at muling lumingon kay Melissa na nagliligpit na ng kanilang pinagkainan. "Salamat sa serbisyo," sabi nito sa Tagalog, ngunit ang tono ay tila isang huling sampal. "Sana sa susunod, mas mabilis ka na." Pagkatapos ay tumalikod na ito at tuluyang umalis, iniwan si Melissa na nakatayo sa gitna ng ingay ng restaurant, hawak ang maruruming pinggan at ang puso'y tila pinipiga. Pinanood niya ang paglabas nila, ang pagsakay nila sa isang mamahaling itim na kotse na naghihintay sa labas. Ang ilaw ng sasakyan
ay sumilaw sa salaming pinto bago ito humarurot at maglaho sa gabi. Lumapit si Joanna at hinawakan ang kanyang braso. Okay ka lang. Tumango si Melissa, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon pa rin sa kalsada kung saan nawala ang kotse. Ang blangkong ekspresyon sa kanyang mukha ay napalitan ng isang bagay na mas matigas, mas malamig. Isang determinasyon na isinilang mula sa matinding kahihiyan. Darating ang araw, Joanna. Bulong ni Melissa, ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng bigat at pangako. Pagsisisihan niya ang ginawa niya ngayong gabi. Ang pag-uwi sa bahay ay tila isang pagtawid sa ibang mundo. Mula sa maingay at abalang restaurant, ang sinasakyan niyang jeep ay naghatid sa kanya sa isang tahimik at makipot na eskinita sa gilid ng lungsod. Ang bawat hakbang ni Melissa, paakyat sa ikatlong palapag ng luma nilang gusali, ay isang paalala ng bigat na kanyang pasan-pasan, hindi lang ang pagod sa katawan, kundi ang bigat ng mga bayarin at responsibilidad. Pagbukas niya ng pinto ng kanyang masikip na paupahan, isang pamilyar na amoy ng katahimikan at kalungkutan ang sumalubong sa kanya. Isang bumbilya lang ang nagbibigay liwanag sa maliit na sala na nagsisilbi na ring kainan. Sa ibabaw ng lamesa sa tabi ng isang platong, may takip na roon ang isang salansan ng mga sobrang may bintana, ang bill ng kuryente, ang paalala sa upa at ang resibo mula sa botika. Kinuha niya ang resibo at tinitigan ang mga nakalistang gamot. Sa ilalim nito ang pangalan ng pasyente, Lourdes Reyes, ang kanyang ina. Pumunta siya sa kanyang maliit na kwarto at umupo sa gilid ng kama. Sa ibabaw ng kanyang mesa, katabi ng ilang luma at halos magasgas na mga aklat sa iba't ibang wika, naroon ang mga bote ng gamot ni Nanay Lourdes. Dahan-dahan niyang hinaplos ang isa, binabasa ang etiketang halos kabisado na niya. Ito ang dahilan ng lahat. Ang dahilan kung bakit kailangan niyang tiisin ang bawat araw, bawat insulto. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, tumunog ang kanyang luma at basag na ang screen na cellphone. Nakita niya ang pangalan ng kanyang ina. Agad niyang inayos ang kanyang sarili, huminga ng malalim, at pinilit na pasiglahin ang kanyang boses bago sagutin ang tawag. Nay, kamusta po kayo? Bungad niya, ang kanyang tono ay masaya at puno ng enerhiya na kabaligtaran ng kanyang tunay na nararamdaman. Ayos lang, anak. Sagot ng mahinang boses sa kabilang linya. Ikaw, kamusta ang trabaho? Hindi ka ba napapagod masyado? Naku, hindi po, Nay. Kayang-kaya. Marami pong customer kaya masaya. Pagsisinungaling niya. Kumain na po ba kayo? At nainom na yun na po ba ang mga gamot ninyo sa tamang oras? Oo, anak. Huwag kang mag-alala sa akin dito. Ang mahalaga ay ang sarili mo. Mag-iingat ka palagi, ha? Isang mainit na kirot ang kumalat sa dibdib ni Melissa. Ang bawat salita ng pag-aalala mula sa kanyang ina ay tila isang dagdag na pasanin sa kanyang konsensya. Opo, Nay. Bibisita po ako dyan sa day off ko. Dadalhan ko po kayo ng paborito ninyong sinigang. Pagkatapos ng tawag, bumagsak ang kanyang mga balikat. Ang pinilit ng ngiti ay naglaho. Tumingin siyang muli sa mga bote ng gamot. Ang susunod na operasyon ng kanyang ina ay malapit na. Kailangan niya ng mas malaking pera. At ang pagiging waitress ay hindi kailanman magiging sapat. 3 araw ang lumipas. Isang abalang tanghalian ng Huwebes. Halos puno ang lahat ng mesa. Habang bitbit ni Melissa ang isang tray ng mainit na bulalo, natigilan siya nang makita kung sino ang muling pumasok sa pinto. Si Richard Santos. Mag-isa. Ang puso ni Melissa ay nagsimulang tumibok nang mas mabilis, isang kabog ng kaba at inis. Nakasuot pa rin ito ng mamahaling suit, may hawak na leather briefcase, at tila dala ang isang aura ng pagmamadali at pagkayamot. Tulad ng dati, pinili niya ang mesa sa gitna na para bang sinasadyang iparamdam ang kanyang presensya. Ako na, sabi ni Melissa kay Joanna, na akmang lalapit sa mesa ni Richard. Isang tingin ng pag-aalala
ang ibinigay sa kanya ni Joanna bago ito tumango. Huminga ng malalim si Melissa. Inilapag niya ang hawak na tray sa isang service station, kinuha ang kanyang notepad at naglakad patungo sa mesa na may determinasyon sa kanyang mga mata. Hindi na siya ang babaeng mapapahiya nang walang kalaban-laban. "Magandang tanghali po," bati niya. Itinaas ni Richard ang kanyang tingin mula sa binabasang dokumento. Isang bahagyang pagkilala ang gumuhit sa kanyang mukha na mabilis na napalitan ng pamilyar na ekspresyon ng pagkadismaya. "Ikaw na naman." Sabi nito, ang boses ay walang anumang bahid ng paggalang. "Bigyan mo ako ng beefsteak well done at isang bote ng mineral water. Bilisan mo. Marami akong gagawin." Hindi siya sumagot. Isinulat lang niya ang order, inulit ito para sa kumpirmasyon at tumalikod. Habang papunta siya sa kusina, narinig niya itong bumulong sa sarili muli sa wikang Aleman, sapat na para marinig niya. "Es ist ein Wunder, dass Leute wie Sie überhaupt morgens aufstehen. Gefangen ohne Ausweg." Isang himala na ang mga taong tulad niya ay bumabangon pa sa umaga. Nakakulong walang kawala. Ang mga salitang yon, hindi na ito simpleng insulto. Ito ay isang hatol na sumasalamin sa kanyang pinakamalalim na takot. Napatigil si Melissa sa kanyang paglalakad. Ang kanyang mga kamay ay ikinuyom sa gilid. Ang alaala ng mahinang boses ng kanyang ina sa telepono, ang imahe ng mga bote ng gamot, ang kahihiyang naramdaman niya noong nakaraang gabi, lahat ay nagsama-sama at nag-apoy sa loob niya. Dahan-dahan siyang lumingon. Ipinagpatuloy niya ang paglakad patungo sa kusina. Isinumite ang order at hinintay ito. Nang handa na ang pagkain, siya mismo ang nagdala nito sa mesa. Ang kanyang mga kilos ay kontrolado at tiyak. Inilapag niya ang pinggan ng beefsteak sa harap ni Richard. Inilagay niya ang bote ng tubig sa tabi nito. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya agad tumalikod. Nanatili siyang nakatayo sa gilid ng mesa. Matuwid ang likod, ang kanyang mga mata ay direktang nakatingin kay Richard. Naramdaman ni Richard ang kanyang presensya at inis na nag-angat ng tingin. "Ano pa, may kailangan ka?" Sa isang iglap, ang lahat ng ingay sa paligid ay tila naglaho para kay Melissa. Tanging ang mukha lamang ng lalaking ito at ang tibok ng kanyang puso ang kanyang naririnig. Huminga siya ng malalim at mula sa kanyang mga labi, lumabas ang mga salitang matagal na niyang itinatago, isang sandatang matagal nang nakatago. Ang kanyang boses ay kalmado, malinaw at walang bahid ng anumang accent. At ito ay nasa perpektong Aleman. "Entschuldigen Sie, mein Herr," panimula niya. "Vielleicht ist die Qualität des Services hier nicht so schlecht wie das Benehmen mancher Kunden. Paumanhin po Ginu." Marahil ang kalidad ng serbisyo rito ay hindi kasinsama ng pag-uugali ng ilang mga customer. Natigilan si Richard, ang kanyang panga ay tila nalaglag. Ang tinidor na hawak niya ay nadulas mula sa kanyang mga daliri. Isang matinis na kalansing ng metal sa babasaging pinggan ang bumasag sa katahimikan na biglang namuo sa kanilang paligid. Ang buong atensyon sa kalapit na mga mesa ay napunta sa kanila. Napatigil maging si Joanna. Sa di kalayuan, hawak ang isang tray, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkabigla. Itinaas ni Richard ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay puno ng hindi makapaniwalang pagtataka. Tinitigan niya si Melissa na para bang ito ang unang pagkakataon na tunay niya itong nakita. Hindi bilang isang waitress, hindi bilang isang kasangkapan, kundi bilang isang ganap na estranghero na bigla na lang nagsalita ng wika ng kanyang mga lihim. Ang kalansing ng tinidor na bumagsak sa pinggan ni Richard Santos ay tila isang putok ng baril sa gitna ng katahimikan na biglang bumalot sa kanilang paligid. Ang mga bulungan sa katabing mesa ay naputol. Ang mga tingin ay napako sa kanila, isang eksena na hindi pangkaraniwan sa isang abalang tanghalian ng aroganteng negosyante na ngayon ay nakanganga sa pagkabigla, at ang simpleng waitress na nakatayo ng tuwid
at may dignidad ang kanyang mga mata ay hindi natitinag. Ang pagkapahiya sa mukha ni Richard ay mabilis na napalitan ng isang madilim na ulap ng galit. Ang kanyang mga pisngi ay namula, hindi na dahil sa kahihiyan, kundi dahil sa pakiramdam na siya ay napaglaruan. "Sino ka?" Mahinang sabi ni Richard sa Tagalog. Ang bawat salita ay may diin at puno ng pagbabanta. "Melissa Reyes po, ang inyong waitress." Sagot ni Melissa, ang kanyang boses ay nananatiling kalmado, isang katahimikan na lalong nagpagalit kay Richard. Bumuntong hininga si Richard, inilibot ang tingin sa mga usyoserong nakapaligid sa kanila. Kailangan niyang kontrolin ang sitwasyon. "Sumunod ka sa akin." Utos niya, ang boses ay halos isang pabulong na sigaw. Tumayo siya at mabilis na naglakad patungo sa isang sulok na malapit sa daanan papuntang kusina kung saan walang ibang nakakarinig. Walang pag-aalinlangan sumunod si Melissa. Iniwan niya ang nakabibinging katahimikan sa kainan at hinarap ang bagyo sa isang mas pribadong lugar. Ang amoy ng nilulutong pagkain at ang malakas na tunog mula sa kusina ang kanilang naging bagong kapaligiran. "Saan mo natutunan yan?" tanong ni Richard. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. "Huwag mo akong lokohin, nagpapanggap ka lang." "Hindi po ako nagpapanggap," sagot ni Melissa. "Natutunan ko po dahil sa trabaho. Dati po akong nagtatrabaho sa isang hotel." Isang mapanlibak na tawa ang kumawala kay Richard. "Hotel? At dahil doon bigla kang naging eksperto?" "Wag ako, miss. Marami na akong nakitang tulad mo." Kinuha niya ang kanyang mamahaling smartphone mula sa bulsa, mabilis na nag-type, at pagkatapos ay itinapat ang screen sa mukha ni Melissa. Isang email na nakasulat sa Pranses ang nakabukas. "Basahin mo to. Ngayon din." Hamon niya. Tiningnan ni Melissa ang screen. Nang walang kahirap-hirap binasa niya ng malakas ang email sa perpektong Pranses na may tamang diin at intonasyon. Ito ay isang formal na reklamo mula sa isang kliyente tungkol sa isang naantalang padala. Natigilan si Richard. Muli siyang nag-type, naghahanap ng iba pa. Isang mensahe naman sa Espanyol. Muli itong binasa ni Melissa na parabang sarili niya itong wika. Ibinaba ni Richard ang kanyang telepono. Ang galit sa kanyang mukha ay unti-unting napapalitan ng isang bagay na mas komplikado pagtataka na may halong kalkulasyon. Tinitigan niya si Melissa, hindi na bilang isang waitress, kundi bilang isang palaisipan, isang posibleng kasangkapan. "Ilang wika ang alam mo?" Diretsong tanong niya. "7 po," sagot ni Melissa. Ang sagot na yon ay tila isang sampal kay Richard. 7. Samantalang siya na naglakbay na sa buong mundo ay nahihirapan pa ring bumuo ng tamang pangungusap sa ibang wika maliban sa Ingles at Aleman. "Bakit ka nagtatrabaho dito?" Tanong niya. Ang kanyang tono ay nagbago. Hindi na ito mapanlait, kundi mausisa. "Dahil kailangan ko po ng trabaho." Simpleng sagot ni Melissa. "At dahil sa lugar na ito, hindi mahalaga kung ano ang alam mo, ang mahalaga ay kung kaya mong magbuhat ng plato." Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Pinag-aralan ni Richard si Melissa mula sa kanyang lumang sapatos hanggang sa kanyang pagod, ngunit determinadong mga mata. Isang ideya ang nabuo sa kanyang isipan, isang ideyang mapanganib, ngunit posibleng maging solusyon sa isa sa kanyang mga problema. "May alok ako sa'yo," sabi ni Richard. Isang alok na hindi mo matatanggihan. Nagtaas ng kilay si Melissa. "Magkano ang kinikita mo dito sa isang buwan?" "Hindi po iyon mahalaga." "Sabihin mo sa akin," putol ni Richard. Nag-atubili si Melissa bago sumagot. Sinabi niya ang halaga, isang halagang sapat lang para sa mga pangunahing pangangailangan. Ngumisi si Richard. "Bibigyan kita ng 3 beses ng halagang yan." Natigilan si Melissa. 3 beses ang halagang yon ay sapat na para sa operasyon ng kanyang ina. "Magtatrabaho ka para sa akin?" Pagpapatuloy ni Richard. "Sa opisina ko, bilang assistant ko.
Pero may isang kondisyon. Tinitigan niya si Melissa ng diretso sa mata. Isang linggong pagsubok. Bibigyan kita ng pinakamahihirap na gawain. Mga kliyenteng mahirap kausapin, mga problemang kailangan ng mabilisang solusyon. Kung pumasa ka sa'yo ang trabaho, pero kung pumalya ka, kahit isang beses lang, aalis ka, nang walang nakukuha kahit isang kusing. Ang alok ay nakabitin sa hangin, isang kumikinang na patibong. Ang isip ni Melissa ay naglalaban. Ang kaligtasan ng kanyang kasalukuyang trabaho, kahit na maliit ang sahod at puno ng kahihiyan, laban sa isang sugal na maaaring magbago ng lahat. Isang linggo. 7 araw para patunayan ang kanyang sarili o 7 araw para bumalik sa wala. At sa gitna ng kanyang pag-aalinlangan, nag-vibrate ang kanyang cellphone sa bulsa ng kanyang apron. Kinuha niya ito. Isang text message mula sa kanyang tiyahin na nag-aalaga sa kanyang ina. Mel, tumawag ang ospital. Kailangan daw mapabilis ang operasyon ni Lourdes. Mas lumalala ang kondisyon niya. Ang mga salita ay tila isang suntok sa kanyang sikmura. Ang lahat ng pag-aalinlangan ay naglaho pinalitan ng isang malamig at matigas na katotohanan. Wala na siyang ibang pagpipilian. Ito na ang sagot sa kanyang mga dasal, kahit na ito ay dumating sa anyo ng demonyo. Itinago niya ang kanyang cellphone. Hinarap niyang muli si Richard, ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng anumang pag-aalinlangan. Tinatanggap ko. Sabi niya, ang kanyang boses ay matatag at puno ng determinasyon. Isang matagumpay na ngiti ang sumilay sa labi ni Richard. Magaling. Sa Lunes, 8:00 ng umaga. Ipapadala ko sa iyo ang address. Huwag kang mahuhuli. Tumalikod na si Richard at naglakad pabalik sa kanyang mesa. Kinuha niya ang kanyang briefcase, nag-iwan ng malaking bayad sa ibabaw ng mesa, at lumabas ng restaurant nang hindi na muling lumingon. Naiwan si Melissa na nakatayo, ang kanyang puso ay kumakarera. Pagkatapos ng ilang sandali, lumapit siya kay Mang Jose, ang kanilang mabait na manager, at nagsumite ng kanyang pagbibitiw. Sinubukan pa siyang pigilan ni Joanna, puno ng pag-aalala. Sigurado ka ba dyan, Mel? Paano kung niloloko ka lang niya? Kailangan kong subukan, Joe, sabi ni Melissa, para kay nanay. Noong Lunes ng umaga, suot ang pinakamatinong damit na nanganap niya sa kanyang aparador. Tumayo si Melissa sa harap ng isang nagtataasang gusali na gawa sa salamin at bakal. Ito ang mundo ni Richard Santos, isang mundong malamig, makintab at nakakatakot. Ang mga taong pumapasok at lumalabas ay nakasuot ng mga damit na mas mahal pa sa kanyang buong sahod sa isang taon. Sa isang iglap, naramdaman niya muli ang pagiging maliit. Ngunit muli, inalala niya ang mukha ng kanyang ina. Inalala niya ang lasa ng paghamak. Huminga siya ng malalim, itinulak ang mabigat na salaming pinto at humakbang papasok. Ang elevator na naghatid kay Melissa sa ika-28 palapag ay tila isang bakal na kahon na dahan-dahang umaakyat patungo sa bibig ng isang halimaw. Pagbukas ng pinto, isang mundo ng salamin bakal at nakakasilaw na puting ilaw ang bumungad sa kanya. Ang sahig ay gawa sa makinang na marmol na sumasalamin sa bawat anino. Ang hangin ay malamig at may amoy ng mamahaling air freshener. Tila walang kaluluwa ang bawat sulok, isang malaking pagkakaiba sa mainit at magulong kapaligiran ng kusina ni Elena. Miss Reyes? Tanong ng isang babae sa reception. Ang ngiti nito ay perpekto ngunit walang kabuhay-buhay. Hinihintay ka na ni Mr. Santos. Dito ang direksyon. Habang naglalakad si Melissa sa mahabang pasilyo, ramdam niya ang mga matang nakasunod sa kanya. Mga tingin na puno ng pagtataka at bahagyang pangmamata. Mula sa mga cubicle na kanyang nadadaanan, nakikita niya ang mga empleyadong nakasuot ng corporate attire. Ang kanilang mga mukha ay abala sa harap ng mga kumikinang na monitor. Ang kanyang simpleng bestida at flat na sapatos ay tila sumisigaw na hindi siya kabilang sa lugar na yon. Ang mga bulungan ay mahina, ngunit sapat na para marinig niya, sino yan? Paguraw.
Galing daw sa restaurant. Pagdating niya sa dulo ng pasilyo, isang malaking opisina na may pader na salamin ang nakatayo, ang teritoryo ni Richard. Pumasok siya at nakita itong nakaupo sa likod ng isang malaking mesa na gawa sa maitim na kahoy. "You're 5 minutes early." "Good," sabi ni Richard nang hindi nag-aangat ng tingin mula sa kanyang laptop. Itinuro niya ang isang maliit na mesa sa sulok ng kanyang opisina. "Diyan ang pwesto mo. Ayokong may nakakalat dyan. Ayokong maingay. At ayaw kong nagtatanong sa mga bagay na kaya mong alamin sa sarili mo." Pagkatapos ay tumayo ito, lumapit sa isang estante at kinuha ang isang makapal na salansan ng mga dokumento. Ibinagsak niya ito sa mesa ni Melissa na may malakas na kalabog. "Ano to?" Halos pabulong na tanong ni Melissa. "Financial reports, legal contracts, technical proposals mula sa 3 magkakaibang kumpanya na gusto nating bilhin," sagot ni Richard. "Gawan mo ng summary. 1 pahina bawat kumpanya. Gusto kong malaman ang mga panganib, ang mga oportunidad at ang aking rekomendasyon. Kailangan ko yan bago mag-alas 5 ng hapon." Nanlaki ang mga mata ni Melissa. Ang salansan ng papel ay halos 1 dangkal ang kapal. Ang mga salitang nababasa niya sa ibabaw ay mergers, acquisitions, profit margins, liability clauses, mga salitang kailanman ay hindi niya narinig sa hotel o sa restaurant. "Pero sir," walang pero-pero ang putol ni Richard. "Kung hindi mo kaya, nandoon ang pinto. Alas 5. At sa buong araw iyon ang naging impyerno ni Melissa. Binuklat niya ang bawat pahina, pilit na inuunawa ang mga komplikadong numero at legal na termino. Ginamit niya ang search engine sa computer para alamin ang kahulugan ng bawat salitang hindi niya maintindihan. Ang kanyang utak ay tila isang esponga na pilit na sinisipsip ang isang karagatan ng impormasyon. Sa gitna ng kanyang pagbabasa, tumunog ang telepono sa kanyang mesa. Isang galit na kliyente mula sa Germany ang nasa kabilang linya nagrereklamo tungkol sa isang naantalang shipment. Kalmado siyang kinausap ni Melissa sa Aleman, nangakong aayusin ang problema at pagkatapos ay ginugol ang sumunod na 30 minuto sa pagtawag sa warehouse at logistics department. Ilang sandali pa, isa namang mabilis, magsalitang supplier mula sa France ang tumawag para makipagnegosasyon sa presyo. Muli ginamit niya ang kanyang kaalaman sa wika para pakalmahin at makuha ang isang magandang kasunduan. Sa kalagitnaan ng hapon, habang abala si Melissa sa pag-iisip, isang malakas na sigaw ang biglang umalingaw-ngaw mula sa loob ng opisina. "Victor Lim, hayop ka!" Napatalon si Melissa sa kanyang upuan. Nakita niya si Richard na padabog, na ibinaba ang telepono. Ang kanyang mukha ay kulay pula sa galit. Naglakad ito paikot-ikot sa kanyang opisina na parang isang leon na nakakulong sa hawla. "Sir, may problema po ba?" Lakas loob na tanong ni Melissa. "Problema, ninakaw na naman ni Victor Lim ang isang kliyente natin," sigaw ni Richard. "Ang ahas na yon, gagamitin ang lahat para lang sirain ako." Iyon ang unang beses na narinig ni Melissa ang pangalang yon. At mula sa tindi ng galit ni Richard, alam niyang hindi iyon ang huli. Alas 4 ng hapon, habang tinatapos ni Melissa ang kanyang summary, isang babae mula sa kabilang cubicle ang lumapit sa kanya. Ito ay si Carla, isang senior assistant na kanina pa masama ang tingin sa kanya. Pinabibigay ni Sir Richard. Sabi ni Carla, inilalapag ang isang folder sa kanyang mesa. "Latest sales figures daw yan. Kailangan mo isama sa report mo." "Salamat," sabi ni Melissa. Ngunit habang isinasama niya ang mga numero, may napansin siyang kakaiba. Ang mga numero sa folder na ibinigay ni Carla ay hindi tumutugma sa mga financial report na kanyang binasa. Mas mataas ang mga ito, masyadong maganda para maging totoo. Kung gagamitin niya ang mga ito, magmumukhang mas maganda ang sitwasyon ng kumpanya kaysa sa katotohanan. Isang malaking pagkakamali.
Maaari sana niyang baliwalain ito. Maaari sana niyang pagkatiwalaan si Carla. Ngunit may bumulong sa kanyang isipan na mag-ingat. Mabilis niyang hinanap sa computer ang orihinal na file ng sales figures at nakita niya. Magkaiba sila. Sinadya man o hindi, mali ang ibinigay sa kanya ni Carla. Hindi siya nag-iskandalo. Hindi niya kinumpronta si Carla. Tahimik niyang ginamit ang tamang mga numero, tinapos ang kanyang 3 pahinang summary at iprint ito. Eksaktong 4:59 ng hapon, inilapag niya ang report sa mesa ni Richard. Kinuha ito ni Richard nang walang salita. Nagsimula siyang magbasa. Ang kanyang mga mata ay mabilis na gumalaw sa bawat linya. Tumingin siya sa unang pahina, sa pangalawa, sa pangatlo. Pagkatapos bumalik siya sa mga numero, kinumpara ito sa nasa kanyang screen. Isang bahagyang pagtaas ng kilay ang tanging reaksyon na ipinakita niya. Ang buong linggo ay nagpatuloy sa ganoong paraan. Martes, isang problemadong shipment mula Italia. Miyerkules, isang conference call sa Espanya. Huwebes, paghahanda para sa isang presentasyon. Bawat araw ay isang bagong laban. Si Melissa ay pagod na pagod, ngunit sa bawat problemang kanyang nalulutas, sa bawat wikang kanyang ginagamit, nararamdaman niya ang isang bahagi ng kanyang sarili na matagal nang natutulog na unti-unting nagigising. Dumating ang Biyernes ng hapon. Ang opisina ay nagsisimula ng tumahimik habang isa-isang nagsisiuwian ang mga empleyado. Si Melissa ay nagliligpit na ng kanyang mga gamit, hindi sigurado kung ito na ba ang kanyang huling araw. Reyes. Ang malamig na boses ni Richard ay tumawag mula sa kanyang likuran. Lumingon si Melissa. Pumasok ka sa opisina ko. Isara mo ang pinto. Ang puso ni Melissa ay nagsimulang kumabog ng malakas. Ito na yon. Sasabihin na sa kanya na hindi siya pumasa. Pumasok siya sa opisina at umupo sa silyang nasa harap ng mesa ni Richard, hinihintay ang hatol. Hindi nagsalita si Richard. May kinuha siyang folder mula sa kanyang drawer. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob nito ay isang formal na kontrata sa trabaho. Hindi pa rin siya nagsasalita. Gamit ang kanyang hintuturo, dahan-dahan niyang itinulak ang kontrata sa ibabaw ng makintab na mesa patungo sa direksyon ni Melissa. Huminto ang kontrata sa mismong tapat niya. Itinaas ni Melissa ang kanyang tingin kay Richard, ang kanyang mga mata ay puno ng pagtatanong. Tanggap ka na. Sabi ni Richard, ang kanyang boses ay walang emosyon, na para bang sinasabi lang ang oras. Bukas gusto kong basahin mo ang lahat ng files tungkol kay Victor Lim. Isang buwan ang lumipas. Para kay Melissa ang bawat araw ay isang pagsasanay sa pagitan ng pagtitiis at pagkatuto. Ang bawat umaga ay isang hamon at ang bawat gabi ay isang maliit na tagumpay. Ang dating waitress ay unti-unti nang nagiging isang mahalagang bahagi ng makina ng Santos Corporation, kahit na ang turing sa kanya ni Richard ay isa pa ring piyesa na madaling palitan. Ang isang linggo sa impyerno ay naging isang buwan ng walang humpay na pagsubok, ngunit sa bawat tawag mula sa ibang bansa na kanyang sinasagot, sa bawat komplikadong email na kanyang isinasalin, at sa bawat problema na kanyang nalulutas, nararamdaman niya ang pagbabalik ng kumpiyansa na matagal nang ninakaw sa kanya ng pangangailangan. Ngunit ang pinakamalaking pagsubok ay dumating isang Martes ng umaga. Maghanda ka, sabi ni Richard. Inilapag ang isang folder sa mesa ni Melissa. Mayroon tayong meeting mamayang 2:00 kasama ang mga Hapon. Sila ang posibleng maging pinakamalaki nating investor. Ang buong umaga ni Melissa ay ginugol sa pag-aaral ng bawat detalye ng proposal. Ang mga kliyente, sina Ginoong Tanaka at Ginoong Watanabe, ay mga kinatawan ng isang malaking kumpanya sa teknolohiya mula sa Tokyo. Sila ay kilala sa pagiging mahigpit tradisyonal at napaka-partikular sa detalye. 2:00 ng hapon pumasok ang 2 Hapon sa conference room.
Nakasuot sila ng magkakaparehong itim na suit, ang kanilang mga muka ay seryoso at mahirap basahin. Kasama nila ang kanilang sariling interpreter. Si Melissa ay nakaupo sa tabi ni Richard, dala ang kanyang notepad, handa na magtala ng lahat ng mapag-uusapan. Nagsimula ang pulong. Nagsalita si Richard sa Ingles, ipinapaliwanag ang mga benepisyo ng kanilang kumpanya. Ngunit habang tumatagal, ramdam ni Melissa ang paglamig ng hangin sa loob ng kwarto. Ang mga sagot nina, Ginoong Tanaka at Ginoong Watanabe, kahit na isinasali ng kanilang interpreter, ay maikli at tila walang gana. May mali. Ano ang problema? Bulong ni Richard kay Melissa, halata ang inis sa kanyang boses. Ginagawa ko naman ang lahat. Bakit parang ayaw nila? Pinagmasdan ni Melissa ang dalawang Hapon. Napansin niya ang halos hindi mahahalata, ngunit mahahalagang bagay, ang paraan ng kanilang pag-upo, ang pag-iwas nila sa direktang eye contact, at ang kanilang formal na pananalita. Naalala niya ang kanyang mga natutunan mula sa isang matandang mag-asawang Hapon na minsang tumuloy sa hotel kung saan siya nagtrabaho noon. Hindi ito tungkol sa negosyo. Ito ay tungkol sa respeto at kultura. Ang pagsasalita ni Richard ay masyadong direkta, masyadong agresibo para sa panlasa ng mga Hapon. Ang kanyang pagmamayabang sa mga nagawa ng kumpanya ay tila kayabangan sa kanilang paningin. Sa isang pagkakataon, nang tanungin ni Ginoong Tanaka ang tungkol sa after-sales support, sumagot si Richard ng may pagmamalaki. We have the best team. We solve problems faster than anyone. Isinalin ito ng interpreter, ngunit nakita ni Melissa ang bahagyang pagkunot ng noo ni Ginoong Tanaka. Sa kulturang Hapon, ang direktang pagpupuri sa sarili ay tanda ng kawalan ng kababaang loob. Nagkaroon ng pagkakataon si Melissa nang magtanong si Richard, "Any more questions?" Bago pa man makasagot ang interpreter ng mga Hapon, dahan-dahang nagsalita si Melissa. Hindi sa Ingles, kundi sa malinaw at magalang na wikang Hapon. Tanaka-sama, Watanabe-sama. Panimula niya bahagyang yumuko. Naiintindihan po namin na ang pinakamahalaga sa inyo ay hindi lamang ang produkto, kundi ang tiwala at ang pangmatagalang relasyon. Ang aming kumpanya ay naniniwala na ang serbisyo pagkatapos ng bentahan ay hindi isang simpleng solusyon sa problema, kundi isang patuloy na pangangalaga sa aming mga partner. Ang lahat sa kwarto ay natigilan. Ang dalawang Hapon ay napatingin sa kanya, ang kanilang mga mata ay nagpapakita ng tunay na sorpresa sa unang pagkakataon. Maging ang kanilang sariling interpreter ay napanganga. Si Richard ay nakatitig lamang kay Melissa, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita at naririnig. Mula sa sandaling iyon, nagbago ang lahat. Si Melissa ang naging tulay. Isinasalin niya ang mga salita ni Richard, ngunit hindi sa literal na paraan. Binabago niya ang tono, pinapalambot ang mga agresibong salita, at idinadagdag ang mga kinakailangang formalidad at paggalang na mahalaga sa kultura ng mga Hapon. Sinasagot niya ang kanilang mga tanong, hindi lamang bilang isang interpreter, kundi bilang isang taong nakakaunawa sa kanilang mga alalahanin. Pagkatapos ng isang oras, ang dating malamig na pulong ay naging isang mainit na talakayan. Sa pagtatapos nito, tumayo si Ginoong Tanaka, ngumiti, isang tunay na ngiti sa pagkakataong ito, at inilahad ang kanyang kamay kay Richard. "We will be in touch, Mr. Santos," sabi nito. "I believe we have a good foundation for a partnership." Pagkaalis ng mga bisita, isang nakabibinging katahimikan ang naiwan sa conference room. Si Richard ay nanatiling nakatayo, nakatingin sa pinto, kung saan lumabas ang mga Hapon. "Paano mo ginawa yon ka?" tanong niya lumingon kay Melissa. Ang kanyang boses ay walang sarkasmo, walang galit. Tanging purong pagtataka. "Kultura po, sir. Minsan mas mahalaga ang paraan ng pagsasabi kaysa sa kung ano ang sinasabi," paliwanag ni Melissa. Sa unang pagkakataon, tinitigan ni Richard si Melissa hindi bilang isang empleyado, kundi bilang isang kapantay.
Isang ngiti ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi. Salamat, sabi niya. Isang simpleng salita ngunit para kay Melissa ito ay mas matimbang kaysa sa anumang bonus. Ito ang pagkilala. Ang pagkilala na matagal na niyang hinahanap. Ngunit ang sandali ng tagumpay ay biglang naputol. Tumunog ang personal na cellphone ni Richard na naiwan sa mesa. Kinuha niya ito at sinagot. Ang nakananaang ngiti sa kanyang muka ay agad na naglaho na palitan ng isang madilim na anino. Ano? Kailan pa? Sigurado ka ba? Ang kanyang boses ay tumataas sa bawat salita. Hindi maaari. Ang kontratang yon ay sa atin na. Padabog niyang ibinaba ang telepono. Ang kanyang paghinga ay mabigat. Si Victor Lim na naman. Sabi niya ang kanyang mga ngipin ay nagngingit-ngitan. Nakuha niya ang Alves account, ang pinakamalaki nating local client. Isang mabangis na galit ang bumalot sa anyo ni Richard. Sa isang iglap ang kontroladong negosyante ay nawala. Sa isang biglaang pagsabog ng bagsik, hinablot niya ang isang basong babasagin mula sa mesa at ibinato ito ng buong lakas sa pader na salamin. Isang nakakayanig na tunog ng pagbasag ang umalingaw-ngaw sa buong silid. Ang mga piraso ng salamin ay kumalat sa sahig na parang mga kumikinang na luha. Napatayo si Melissa, ang kanyang puso ay kumakabog sa takot. Nakita niya ang isang bahagi ni Richard na hindi niya pa nakikita kailanman, ang bahaging marupok, desperado at natatalo. Napaupo si Richard sa pinakamalapit na silya, ang kanyang ulo ay napasabunot sa kanyang mga kamay. Ang kanyang malapad na balikat ay tila bumagsak sa bigat ng kanyang problema. Mauubos tayo. Bulong niya, ang kanyang boses ay basag at puno ng kawalan ng pag-asa. Lahat ng pinaghirapan ko, mawawala lahat. Nakatayo si Melissa sa gitna ng nagkalat na bubog, pinagmamasdan ng kanyang amo, ang lalaking minsan ay nagpakalunod sa kanya sa kahihiyan na ngayon ay nalulunod sa sarili niyang desperasyon at sa sand. Ang tunog ng nabasag na salamin ay tila naging hudyat ng pagsisimula ng katapusan. Sa mga sumunod na araw, ang balita tungkol sa pagkawala ng Alves account ay mabilis na kumalat sa buong opisina na parang isang nakakahawang sakit. Ang dating abala at puno ng enerhiyang kapaligiran ay napalitan ng isang mabigat na ulap ng takot at kawalan ng katiyakan. Ang mga bulungan sa pantry ay naging mas madalas. Ang mga ngiti ay naging pilit. Ang bawat isa ay gumagalaw na tila naglalakad sa manipis na yelo, nag-iingat na baka sila ang susunod na malalaglag. At hindi nga nagtagal dumating ang unang alon. Isang Biyernes ng hapon, ipinatawag ni Richard ang lahat ng empleyado para sa isang madaliang pulong. Tumayo siya sa harap ng lahat, ang kanyang mukha ay seryoso at walang emosyon, ngunit nakikita ni Melissa ang pagod sa kanyang mga mata. Dahil sa mga kasalukuyang pagbabago sa merkado, panimula niya ang kanyang boses ay malamig at formal. Kinakailangan ng kumpanyang magbawas ng gastos para manatiling matatag. Dahil dito, may ilan sa ating mga kasamahan ang magpapaalam na sa atin simula ngayong araw. Isang kolektibong buntong hininga ng kaba ang narinig sa buong silid. Pagkatapos ay tinawag niya ang mga pangalan 5 sa kanila lahat mula sa administrative at marketing department. Ang iba ay umiyak. Ang iba ay tahimik lang na tumango, tila inaasahan na ang masamang balita. Si Melissa ay nakatayo sa isang sulok, pinagmamasdan ang malungkot na eksena. Nakita niya si Carla, ang senior assistant, na minsan ay nagtangkang isabotahe sa kanya na isa sa mga tinanggal. Walang saya siyang naramdaman. Tanging isang mabigat na pakiramdam ng awa at takot. Alam niyang kahit sino sa kanila ay maaaring mapabilang sa listahan. Ang mga sumunod na linggo ay lalong naging mahirap. Dahil sa pagbabawas ng tao, ang trabaho ay dumami. Si Melissa ay hindi na lamang isang executive assistant. Naging tagasagot na rin siya ng mga tawag sa marketing, taga-ayos
ng mga issue sa logistics at minsan tagapakinig sa mga hinaing ng mga natitirang empleyado. Ang kanyang araw ay nagsisimula bago pa sumikat ang araw at natatapos kung kailan malalim na ang gabi. Isang gabi, habang nag-overtime siya, tumawag si Joanna. "Mel, kamusta ka na dyan?" Tanong ng kaibigan. Ang boses ay puno ng pag-aalala. "Nabalitaan ko yung nangyayari sa kumpanya nyo." "Okay lang ako, Jo. Kinakaya." Sagot ni Melissa, pinipilit pasiglahin ang kanyang boses. "Alam mo kung kailangan mo bukas pa rin ang pinto dito sa kusina ni Elena," sabi ni Joanna. "Kausap ko si Mang Jose. Tanggap ka pa rin daw niya kahit anong oras." Ang alok ni Joanna, kahit na puno ng kabaitan, ay tila isang sampal sa mukha ni Melissa. Ang pagbabalik sa restaurant, ang pagbabalik sa pagiging invisible, ang pag-amin na siya ay nabigo. "Salamat, Joe, pero hindi pa ako susuko," sabi ni Melissa, kahit na sa loob-loob niya isang maliit na bahagi ng kanyang pagkatao ang nagsimulang magduda. Tama ba ang naging desisyon niya? Ang pagdududa ay lalong lumaki nang dumating ang pinakamasamang balita. Isang Lunes ng umaga, habang nasa gitna siya ng isang mahalagang tawag, tumunog ang kanyang personal na cellphone. Ang kanyang tiyahin. Nanginginig ang boses nito sa kabilang linya. "Melissa, ang nanay mo. Isinugod namin sa ospital kaninang umaga. Nahihirapan siyang huminga." Ang mundo ni Melissa ay biglang huminto. Ang boses ng kliyente na kanyang kausap ay naging isang malayong ugong. Ang mga numero sa kanyang computer screen ay lumabo. "Papunta na ako dyan." Sigaw niya bago patakbong lumabas ng opisina. Hindi na siya nakapagpaalam kay Richard. Sa ospital naabutan niya ang kanyang ina sa emergency room na papaligiran ng mga aparato na tumutunog. Ang mukha ni Nanay Lourdes ay maputla, ang kanyang paghinga ay mababaw. Ayon sa doktor, isang impeksyon ang nagpalala sa kanyang kondisyon sa puso. Kailangan na talagang maisagawa ang operasyon sa lalong madaling panahon. "Magkano po ang kailangan, Dok?" Tanong ni Melissa. Ang kanyang boses ay nanginginig. Sinabi ng doktor ang halaga. Isang halaga na katumbas ng kanyang sahod sa loob ng isang taon, kahit na sa mataas na suweldong ibinibigay ni Richard. Parang siyang binuhusan ng malamig na tubig. Ang perang naipon niya ay hindi pa sapat. Kinabukasan pumasok si Melissa sa trabaho na parang isang multo. Ang kanyang isip ay wala sa mga kontrata o sa mga kliyente. Ito ay nasa ospital sa tabi ng kanyang ina. Pumasok si Richard sa opisina. Ang mukha ay mas madilim pa kaysa dati. Muli siyang nagpatawag ng pulong dahil sa patuloy na pagkalugi. Sabi niya, ang kanyang boses ay mabigat. "Simula sa susunod na sahod, lahat ng natitirang empleyado, kasama na ako, ay makakatanggap ng 30% bawas sa sweldo." Isang daing ng protesta at pagkadismaya ang narinig mula sa iilang natitirang empleyado. Para kay Melissa, ang balita ay hindi lang isang daing. Ito ay isang hatol ng kamatayan. 30%. Paano na ang operasyon ng kanyang ina? Pagkatapos ng pulong, marami sa mga natitirang empleyado ang nagsimulang magligpit ng kanilang mga gamit. Ang pagbawas sa sahod ang naging huling dayami. Isa-isa silang nagpaalam. Sa pagtatapos ng araw, ang dating maingay na opisina ay naging isang malawak na sementeryo ng mga bakanteng cubicle. Tanging ang ilaw na lamang mula sa opisina ni Richard at sa mesa ni Melissa ang nananatiling bukas. Tumingin si Melissa sa kanyang paligid. Ang katahimikan, ang dilim. Tumingin siya sa kanyang computer sa tambak ng trabahong iniwan ng mga nagsialisan. Pagkatapos ay tumingin siya sa bintana, sa mga ilaw ng syudad na tila mga bituing napakalayo at imposibleng abutin. Ang bigat ng mundo ay tila bumagsak lahat sa kanyang mga balikat. Nararamdaman niya ang pagkalunod, sa desperasyon, sa kawalan ng pag-asa.
At sa kanyang isipan, isang tanong ang paulit-ulit na umuugong, hanggang kailan? Hanggang kailan ko pa to kakayanin bago ako tuluyang bumigay? Ang dating opisina na puno ng buhay at ugong ng mga keyboard ay naging isang malawak at malungkot na espasyo. Ang sikat ng araw na tumatama sa mga salaming bintana ay nagbibigay liwanag lamang sa mga bakanting silya at mesang nilisan. Ang tanging tunog na maririnig ay ang mahinang humuhuning aircon at ang paminsan-minsang pag-click ng mouse ni Melissa o ang mabigat na pagbuntong hininga ni Richard mula sa kanyang opisina. Sila na lang ang natira, ang kapitan at ang kanyang huling tripulante sa isang lumulubog na barko. Ang mga sumunod na araw ay lumipas ng may kakaibang ritmo. Ang formalidad sa pagitan nila ay unti-unting naglaho pinalitan ng isang tahimik na pakikipagkaisa na isinilang mula sa parehong desperasyon. Si Melissa ay hindi na lamang isang assistant. Siya na ang buong kumpanya. Siya ang sumasagot sa lahat ng tawag, nag-aayos ng lahat ng dokumento at nakikipag-usap sa mga natitirang kliyente na nagtatanong kung ano na ang nangyayari. Isang hapon, habang abala si Melissa sa pag-aayos ng mga lumang files, lumabas si Richard mula sa kanyang opisina. May dalang 2 tasa ng kape. Inilapag niya ang isa sa mesa ni Melissa. "Mukhang kailangan mo to," sabi niya, ang boses ay pagod. Nagulat si Melissa. Ito ang unang pagkakataon na ginawa yon ni Richard. "Salamat po, sir." "Richard na lang?" sabi nito sumandal sa gilid ng mesa ni Melissa. "Wala na tayong inaarteng formalidad dito. Tayo na lang ang natitira." Uminom si Melissa ng kape. Ang init nito ay bahagyang gumising sa kanyang pagod na diwa. "Bakit ka pa nandito, Melissa?" tanong ni Richard, hindi nakatingin sa kanya, kundi sa malawak na syudad sa labas ng bintana. "Pwede ka nang umalis. Walang pipigil sa'yo." Hindi agad sumagot si Melissa. Inisip niya ang kanyang ina sa ospital. Inisip niya ang mga bayarin. Ngunit mayroon pang ibang dahilan. "Dahil tinapos ko po kung ano ang sinimulan ko." Mahinang sagot niya. Isang bahagyang nangiti ang sumilay sa labi ni Richard, isang nangiting malungkot. "Alam mo, ganyan din ako dati. Puno ng pangarap. Itinayo ko ang kumpanyang ito mula sa wala. Nagsimula ako sa isang maliit na kwarto, ako lang mag-isa. Bawat kliyente, bawat kontrata, pinaghirapan ko. Akala ko, kapag nasa taas ka na, wala nang makakapagpabagsak sa'yo." Huminto siya at huminga ng malalim. Pero mali pala ako. Isang maling desisyon, isang mapanirang kakompetensya. Sapat na para gumuho ang lahat. Sa unang pagkakataon, nakita ni Melissa ang tunay na Richard Santos, hindi ang aroganteng bilyonaryo, kundi isang taong nasasaktan, isang taong natatakot. Isang taong tulad niya ay nakikipaglaban para mabuhay. "Si Victor Lim po ba?" tanong ni Melissa. Tumango si Richard. "Magkaibigan kami dati, magkasosyo, pero niloko niya ako. Tinakbo niya ang pera ng kumpanya at itinayo ang sarili niyang negosyo gamit ang mga kliyenteng ninakaw niya sa akin. Simula noon, ginawa na niyang misyon sa buhay na sirain ako ng tuluyan." Ang kwento ay nagbigay ng laman sa pangalang matagal nang nagpapahirap sa kanila. Hindi na ito isang simpleng kakompetensya. Ito ay isang personal na laban. Ang mga araw ay naging linggo. Nagtrabaho sila nang magkatabi madalas sa katahimikan, ngunit isang katahimikan na puno ng pag-unawa. Nalaman nila ang mga maliliit na bagay tungkol sa isa't isa. Nalaman ni Richard ang tungkol sa sakit ng ina ni Melissa. Nalaman ni Melissa ang tungkol sa pamilya ni Richard na tumalikod sa kanya noong una siyang nalugi. Sa gitna ng pagguho ng kanilang profesional na mundo, isang maliit at di inaasahang pagkakaibigan ang nagsimulang mabuo. Ngunit alam nilang pareho na hindi ito magtatagal. Isang Biyernes ng hapon, tinawag ni Richard si Melissa sa kanyang opisina. Ang mesa niya ay malinis na,
maliban sa isang sobre at isang checkbook. Ang mga personal na gamit niya ay nakalagay na sa isang kahon. Ito na yon. Sabi ni Richard, ang kanyang boses ay pinal at puno ng bigat. Simula Lunes opisyal nang sarado ang Santos Corporation. Ang mga salita, kahit na inaasahan na, ay tila isang malakas na suntok para kay Melissa. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ang lahat ng kanyang sakripisyo, naglahong lahat. Ito ang huling sahod mo kasama na ang lahat ng benepisyo at separation pay na kaya kong ibigay. Sabi ni Richard, iniabot sa kanya ang isang tseke na nakasulat sa sobre. Sapat na yan para sa ilang buwan na Swan. Kinuha ni Melissa ang tseke. Ang halaga ay malaki sapat para sa paunang bayad sa operasyon ng kanyang ina. Ngunit ang pakiramdam ay hindi ng tagumpay, kundi ng pagkatalo. Saan ka pupunta? Tanong ni Melissa. Hindi ko alam. Magsisimula ulit siguro. Mula sa pinakamababa. Sagot ni Richard, isang pilit na ngiti sa kanyang mga labi. Pagkatapos ay tinitigan niya si Melissa, ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyon na hindi pa niya nakita dati. Pagsisisi. Melissa, patawarin mo ako? Sabi niya, ang kanyang boses ay halos isang bulong. Patawad sa paraan ng pagtrato ko sa iyo noon sa restaurant. Isa akong aroganteng hangal na akala mo ay mas mataas sa lahat. Pero ikaw ang pinakamagaling na taong nakatrabaho ko. You deserve better than this. Mas nararapat sa iyo ang mas maganda kaysa dito. Ang paghingi ng tawad ay sinsero at para kay Melissa yon ay sapat na. Salamat, Richard, sabi niya. Tumayo na si Melissa para umalis. Sa huling pagkakataon, nilibot niya ang tingin sa opisinang naging kanyang mundo sa loob ng ilang buwan. Ang lugar kung saan siya hinamak, sinubok at sa huli kinilala. Lumabas siya ng gusali. Hawak ang tseke sa kanyang kamay. Ang araw ay papalubog na nag-iiwan ng kulay kahel na guhit sa kalangitan. Mayroon na siyang pera para sa kanyang ina. Ngunit wala na siyang trabaho, wala na siyang direksyon. Muli siya ay nasa simula. Sa punto kung saan kailangan niyang muling buuin ang kanyang sarili mula sa mga piraso ng isang nasirang pangarap. Isang buwan na tila isang taon. Ang perang nakuha ni Melissa mula sa Santos Corporation ay halos naubos na sa paunang bayad sa ospital at sa mga bagong gamot na inireseta para sa kanyang ina. Ang operasyon ay naka-schedule na, ngunit ang natitirang balanse ay isang malaking bundok na hindi niya alam kung paano aakyatin. Ang bawat araw ay isang paulit-ulit na ritual ng pagkabigo. Nagigising siya sa umaga na may bahagyang pag-asa, nagbubukas ng laptop at nagsisimulang maghanap ng trabaho. Nagpapadala siya ng kanyang resume sa dos-dosenang kumpanya, mga hotel, mga call center, mga kumpanya ng import-export, kahit anong nangangailangan ng taong marunong ng iba't ibang wika. Ngunit ang mga sagot, kung mayroon man, ay laging pareho. Maganda ang iyong karanasan, Miss Reyes, ngunit ang posisyon ay nangangailangan ng college degree. We're looking for someone with at least 5 years of corporate experience. Ikinalulungkot namin, ngunit napili na namin ang ibang kandidato. Ang kanyang karanasan sa hotel at ang maikling panahon niya sa Santos Corporation ay tila walang bigat laban sa isang pirasong papel na tinatawag na diploma. Ang kanyang kakayahang magsalita ng 7 wika ay isang kahangahangang talento lamang, hindi isang kwalifikasyon sa mata ng mga human resource manager. Ang pag-asa ay unti-unting napapalitan ng desperasyon. Ang kanyang naipon ay paubos na. Minsan sa gitna ng gabi nagigising siya dahil sa isang masamang panaginip. Ang sarili niya, suot muli ang uniforme ng kusina ni Elena, nagpupunas ng mga mesa habang ang mga bil ng ospital ay nagpapatong-patong. Ang takot ay isang malamig na kamay na humahaplos sa kanyang batok. Isang hapon, habang binibisita niya ang kanyang ina sa ospital, sinubukan niyang magsuot ng isang masayang maskara.
Malapit na po ang operasyon niyo, Nay, sabi niya habang binabalata ng mansanas ang ina. Pagkatapos nito, lalakas na po ulit kayo. Saan ka kumukuha ng pera, anak? Mahinang tanong ni Nanay Lourdes, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Huwag mong masyadong pilitin ang sarili mo. Ayos lang ako. Huwag po kayong mag-alala, Nay. May naipon po ako at may bonus po mula sa dati kong trabaho. Pagsisinungaling niya pilit na ngumingiti. Ang bawat pagsisinungaling ay tila isang maliit na lason na kanyang nilulunok. Paglabas niya ng kwarto ng ina, sumandal siya sa pader ng pasilyo at hinayaang tumulo ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, nag-vibrate ang kanyang cellphone sa loob ng kanyang bag. Kinuha niya ito, umaasa na baka isa ito sa mga kumpanyang kanyang inaplayan. Ngunit ang pangalan sa screen ay hindi pamilyar. Isang numero lamang. Nag-atubili siya bago ito sagutin. "Hello," sabi niya, ang kanyang boses ay bahagyang paos. "Melissa." Ang boses sa kabilang linya. Pamilyar ito. Malalim. Pagod. "Richard." Isang sandaling katahimikan. "Kamusta ka na?" tanong nito. "Ayos lang." Mabilis niyang sagot, pinupunasan ang kanyang mga pisngi. "Ikaw, nakaligtas," sabi nito. "Nakikipaglaban." Huminto ito sandali. "Melissa, tumawag ako dahil meron akong isang huling baraha." Nakinig si Melissa. Ang tono ni Richard ay iba. Wala na ang dating kumpiyansa, ang arogansya. Ang naririnig niya ngayon ay purong determinasyon na may halong desperasyon. May isang malaking kumpanya mula sa Germany na naghahanap ng local partner dito sa Pilipinas. Pagpapatuloy ni Richard. Isang malaking kontrata. Sapat na para makapagsimula ulit ako. Sapat na para makabangon. At anong kinalaman ko dyan? Alam din ni Victor Lim ang tungkol dito. Nakikipag-ugnayan na siya sa kanila. Alam kong gagawin niya ang lahat para makuha ang kontratang ito, hindi dahil kailangan niya, kundi para lang siguraduhin hindi ko ito makukuha. Paliwanag ni Richard. Mayroon akong koneksyon sa loob. Naka-schedule ako ng isang pulong sa kanila bukas. Ngunit kailangan ko ng isang taong nakakaintindi sa kanila, hindi lang sa kanilang wika, kundi sa kanilang kultura. Kailangan ko ng pinakamagaling. "Richard, wala na akong trabaho sa'yo," sabi ni Melissa, ang pagod at pagkabigo ay naririnig sa kanyang boses. "Alam ko." Mabilis na sagot ni Richard. "At ito ang pinakamahirap na parte. Wala akong pambayad sa'yo. Wala akong maibibigay na sweldo." Ang puso ni Melissa ay lumubog. "So ano ang punto ng tawag na ito? Pero may maiaalok ako," sabi ni Richard, ang kanyang boses ay puno ng pagsusumamo. "Kung makuha natin ang kontratang ito, bibigyan kita ng 30% ng kabuuang kita. Hindi bilang sahod, hindi bilang bonus, kundi bilang partner. Ito ay isang sugal, Melissa. Isang malaking sugal. All or nothing. 30%. Ang isip ni Melissa ay mabilis na nagkalkula. Kung kasing laki ng sinasabi ni Richard ang kontrata, ang halagang yon ay hindi lamang sapat para sa operasyon. Ito ay sapat na para sa lahat ng gastusin sa pagpapagaling at marami pang matitira. Sapat na para baguhin ang kanilang buhay. Ngunit ang kung ay isang malaking salita. Paano kung mabigo sila? Sayang lang ang kanyang oras at pagod. Tumingin si Melissa sa pinto ng silid ng kanyang ina. Naisip niya ang mukha nitong maputla, ang mga aparatong nakakabit dito. Naisip niya ang mga salita ng doktor. Naisip niya ang paulit. Ulit na pagtanggi sa kanya ng mga kumpanya. Wala na siyang ibang pagpipilian. Ang mga ligtas na daan ay sarado na para sa kanya. Ang tanging natitira ay ang daan na puno ng panganib. Huminga siya ng malalim. Ang pag-aalinlangan sa kanyang puso ay napalitan ng isang malamig at matigas na desisyon. Saan at anong oras? Tanong niya ang kanyang boses
ay hindi na nanginginig. Isang buntong hininga ng kaluwagan ang narinig niya mula sa kabilang linya. Bukas, 10:00 ng umaga, sa Grand Hotel. Magkita tayo doon, sabi ni Melissa. Pagkababa ng telepono, tumingin siya sa kanyang sariling refleksyon sa salamin ng bintana ng ospital. Ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya ay pagod puno ng problema, ngunit ang kanyang mga mata. Mayroon ng apoy sa mga ito. Ang apoy na akala niya ay matagal nang namatay. Ang lobby ng Grand Hotel ay isang malawak na espasyo ng karangyaan. Matataas na kisame na may nakasabit na mga chandelier, sahig na gawa sa marmol na kumikinang na parang salamin, at mga empleyadong nakasuot ng unipormeng walang gusot. Para kay Melissa, ang lugar ay nagbalik ng mga alaala ng kanyang nakaraan. Ngunit ngayon, iba na ang kanyang misyon. Nakita niya si Richard na naghihintay malapit sa isang fountain. Ang mamahaling suit na dati nitong isinusuot ay napalitan ng isang simpleng business attire na malinis, ngunit halatang hindi na bago. Wala na ang aroganteng tindig. Sa halip ang kanyang anyo ay nagpapakita ng tensyon at determinasyon. Para silang dalawang sundalo na walang hukbo, mayroon lamang isang desperadong plano. Handa ka na? Tanong ni Richard, ang kanyang boses ay mahina. Tumango si Melissa. Hindi sila nag-usap ng matagal. Sa halip umakyat sila sa isang maliit na cafe sa ikalawang palapag, ang kanilang war room. Hindi na ito ang malawak na conference room ng Santos Corporation. Isang maliit na mesa sa sulok, 2 tasa ng kape, at isang salansan ng mga dokumento, ang kanilang naging mundo sa loob ng sumunod na 2 oras. Pinag-aralan nila ang bawat detalye ng kliyenteng Aleman, ang Miller Tech. Mabilis nilang binalangkas ang kanilang estratehiya. Si Richard ang magpapaliwanag ng teknikal na aspeto at si Melissa ang magiging tulay hindi lang sa wika, kundi sa pag-unawa sa kung ano talaga ang mahalaga para sa mga Aleman: kahusayan, katapatan at pangmatagalang kalidad. 10:00 ng umaga, pumasok sila sa meeting room. Naroon na ang kanilang mga kalaban. Si Victor Lim nakaupo na, tila isang hari sa kanyang trono, nakangisi at puno ng kumpiyansa. Sa tabi niya ay isang professional na interpreter, at sa likod nila ay 2 pang assistant na abala sa pag-aayos ng kanilang presentasyon. Sa kabilang dulo ng mahabang mesa ay nakaupo si Herr Schmidt, isang matandang Aleman na may makapal na salamin at seryosong mukha ang pinuno ng Miller Tech. Naupo sina Richard at Melissa. Ang kanilang 2 folder laban sa 10 folder ni na Victor ay tila isang laban ni David at Goliath. Nagsimula ang pulong. Unang nagpresenta si Victor. Ang kanyang presentasyon ay makintab at puno ng mga magagandang salita. Ipinakita niya ang mga graph na pataas mga testimonya mula sa mga kliyente at ipinangako ang mabilis at murang serbisyo. Ang kanyang interpreter ay mahusay mabilis na isinasali ng bawat salita. Habang nagsasalita si Victor, si Melissa ay hindi lamang nakikinig. Pinagmamasdan niya si Herr Schmidt at nakita niya ito, ang bahagyang pagkunot ng noo ng Aleman. Ang halos hindi mahahalata, ngunit paulit-ulit na pagtingin nito sa kanyang relo. Si Herr Schmidt ay hindi interesado sa mga magagandang salita. Interesado siya sa mga detalye, sa katotohanan. Pagkatapos ni Victor, sila na ang sumunod. Walang magarbong presentasyon si Richard. Sa halip direkta siyang nagsalita, ipinapaliwanag ang kanyang karanasan at ang kanyang plano. Si Melissa ang nagsasali, ng kanyang boses ay kalmado at tiyak. Mr. Lim offers you speed, sabi ni Melissa sa Aleman, isinasali ng punto ni Richard. We offer you something different. We offer you reliability. Pagkatapos ng kanilang presentasyon, nagsimula ang tanungan. At dito nagsimula ang tunay na laban. Itinuon ni Herr Schmidt ang kanyang mga tanong sa mga teknikal na aspeto, mga bagay tungkol sa quality control, supply chain at pag-troubleshoot ng mga posibleng problema. Sa isang punto, itinaas ni Herr Schmidt ang isang napakakomplikadong issue. Hindi na siya nagsalita sa standard na Aleman.
Gumamit siya ng isang partikular na dialekto mula sa rehiyon ng Bavaria, isang dialektong puno ng mga teknikal na terminong ginagamit lamang sa kanilang industriya. Ang interpreter ni Victor ay natigilan. Kitang-kita ang pagkalito sa mukha nito. Sinubukan niyang isalin, ngunit ang kanyang salin ay pira-piraso at halatang mali. He is asking about the process of the materials. Dahil sa maling salin, si Victor ay nagbigay ng isang malawak at malabong sagot na halatang hindi tumutugma sa tanong. Nein, nein, das ist nicht meine Frage. Sabi ni Herr Schmidt, ang kanyang pagkadismaya ay halata na. Hindi yan ang tanong ko. Sa sandaling iyon, ang lahat ng atensyon ay napunta kay Melissa. Ito na ang sandali. Ang sandali kung saan ang lahat ng kanyang karanasan, lahat ng kanyang pinag-aralan ay magbubunga. Huminga siya nang malalim at diretsong sumagot kay Herr Schmidt sa parehong dialekto ng Bavaria. Herr Schmidt, ang inyong itinatanong ay tungkol sa Fehlermöglichkeits- und Einflussanalysis sa aming production line. Panimula ni Melissa G. Schmidt, ang inyong tinutukoy ay ang failure mode and effects analysis sa aming production line. Naiintindihan po namin na ang inyong alalahanin ay hindi lamang ang pag-aayos ng problema kapag nangyari na, kundi ang pag-iwas dito bago pa man ito magsimula. Ang buong silid ay natahimik. Ang panga ni Victor Lim ay tila nalaglag. Ang kanyang interpreter ay namutla. Maging si Richard ay napatingin kay Melissa na may halong pagkamangha. Nagpatuloy si Melissa. Hindi lang niya isinalin ang plano ni Richard. Siya mismo ang nagpaliwanag gamit ang mga eksaktong teknikal na termino kung paano nila ipapatupad ang isang mahigpit na sistema ng kalidad. Pagkatapos, lumingon siya kay Victor Lim. At bilang karagdagan, sabi niya sa Aleman, ang solusyon na inaalok ni Ginoong Lim batay sa kanyang naunang paliwanag ay magdudulot lamang ng mas mataas na Ausschussquote o porsyento ng depekto sa katagalan. Isang direktang sampal, isang teknikal na patunay na may butas ang plano ni Victor. Ang mukha ni Victor Lim ay nag-iba ng kulay mula sa pamumutla patungo sa pamumula. Siya ay na-checkmate. Hindi ng isang kapwa negosyante, kundi ng isang babaeng ilang buwan lang ang nakalipas ay nagpupunas lamang ng mesa. Si Herr Schmidt ay nakatitig kay Melissa, hindi na seryoso ang mukha, kundi puno ng paghanga. Dahan-dahan siyang tumango. Pagkatapos ay tumayo siya. Hindi na niya pinansin pa si Victor Lim. Lumakad siya paikot sa mesa at inilahad ang kanyang kamay, hindi kay Richard kundi kay Melissa. Frau Reyes, sabi niya, ich arbeite gerne mit Leuten, die das Problem wirklich verstehen. Binibining Reyes, gusto kong makipagtrabaho sa mga taong tunay na nakakaintindi ng problema. Pagkatapos ay lumingon siya kay Richard at inilahad din ang kanyang kamay. Herr Santos, ang kontrata ay sa inyo. Ang mga salitang yon ay musika sa kanilang pandinig. Sila ay nanalo. Sa isang laban na tila imposible sila ang nagwagi. Ang paglabas nila mula sa meeting room ay tila isang paggising mula sa isang panaginip. Si Victor Lim at ang kanyang grupo ay mabilis na nagligpit ng kanilang mga gamit at umalis nang walang imik ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkatalo. At hindi makapaniwalang pagkasuklam, naiwan sina Melissa at Richard sa tahimik na pasilyo. Ang bigat ng kanilang tagumpay ay unti-unti pa lang na lumulubog sa kanilang kamalayan. Hindi sila nagsalita. Naglakad sila pabalik sa maliit na cafe at umupo sa parehong mesa kung saan nila binalangkas ang kanilang huling laban. Ang 2 tasa ng kape ay nanatiling hindi nagagalaw. Sa ibabaw ng mesa sa pagitan nila, nakalatag ang kopya ng paunang kasunduan na iniwan ni Herr Schmidt, isang pirasong papel na naglalaman ng kanilang kinabukasan. Si Richard ang unang bumasag sa katahimikan. Tinitigan niya ang kasunduan, pagkatapos ay itinaas ang kanyang tingin kay Melissa. Ang kanyang mga mata sa unang pagkakataon ay walang bahid ng anumang arogansya o pagkalkula. Tanging isang malalim na paggalang at paghanga. Hindi ko ito magagawa kung wala ka, Melissa. Sabi niya, ang kanyang boses ay sinsero.
Ikaw ang nanalo sa laban na to hindi ako. Ngumiti lang si Melissa, isang nangiting pagod ngunit masaya. Kinuha ni Richard ang isang ballpen at isang malinis na papel mula sa kanyang briefcase. May isinulat siya ritong mga numero. Pagkatapos ay inabot niya ito kay Melissa. Ayon sa ating kasunduan, sabi niya, 30%. Iyan ang sayo. Tiningnan ni Melissa ang papel. Ang halaga ay higit pa sa sapat. Sapat na para sa operasyon ng kanyang ina, sapat na para sa pagpapagaling nito, sapat na para sa isang maliit na bahay, sapat na para hindi na sila muling mag-alala pa. Ngunit hindi niya kinuha ang papel. Sa halip kumuha siya ng sarili niyang ballpen. Kinuha niya ang papel mula kay Richard, ikinaskas ang 30%. At sa tabi nito, isinulat ang 50%. Pagkatapos ay dahan-dahan niya itong itinulak pabalik kay Richard. Natigilan si Richard. Tiningnan niya ang papel. Pagkatapos ay tumingin kay Melissa, ang kanyang mga mata ay nagtatanong. Ayoko nang maging empleyado, Richard. Sabi ni Melissa, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit puno ng kapangyarihan, nang ngayon lang niya natuklasan sa kanyang sarili. At ayoko na rin maging isang sugal lang. Kung magsisimula tayo ulit, magsisimula tayo ng tama. Tinitigan niya si Richard ng diretso sa mata. Hindi ako humihingi ng pabor. Hinihingi ko ang nararapat sa akin. Hindi mo kailangan ng isang assistant. Ang kailangan mo ay isang partner, isang kasosyo. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Ang hangin ay puno ng tensyon, ngunit hindi ito tensyon ng laban, kundi ng pagbabago. Pinag-aralan ni Richard ang babaeng nasa harap niya. Hindi na ito ang babaeng nakaluhod na nagpupunas ng sahig. Hindi na ito ang natatakot na aplikante. Ito ay isang babaeng alam na ang kanyang tunay na halaga. Isang mabagal na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Richard. Isang tunay na ngiti, walang halong pagkukunwari. Kinuha niya ang ballpen. May mga kondisyon din ako, sabi niya sumakay sa laro. Ano yon? Tanong ni Melissa. Unang-una, bawal na ang pagtawag sa akin ng sir, sabi ni Richard. Pangalawa, sa ating bagong opisina, gusto ko ng bintana na may magandang tanawin. At pangatlo, huminto siya at tinitigan si Melissa ng may kabaitan. Kailangan mong mangako sa akin na hinding-hindi mo hahayaang maliitin ka paninuman kahit ako. Isang luha ng saya ang biglang pumatak mula sa mata ni Melissa. Mabilis niya itong pinunasan. Deal, sabi niya, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Kinuha ni Richard ang papel at sa ilalim ng 50% na isinulat ni Melissa, pumirma siya. Welcome to the board, partner. 6 na buwan ang lumipas, ang Santos Reyes Consulting ay nakatayo sa isang bago at modernong opisina sa puso ng Makati. Hindi ito kasing laki ng dating Santos Corporation, ngunit ito ay masigla lumalago at higit sa lahat may puso. Ang kultura ay hindi na tungkol sa takot, kundi sa respeto at pagtutulungan. Si Melissa na ngayon ay isa ng managing partner ay nakatayo sa tabi ng bintana ng kanyang sariling opisina, isang bintanang may magandang tanawin ng syudad tulad ng hiniling ni Richard. Katatapos lang ng kanyang tawag sa telepono. Kamusta si Nanay Lourdes? Tanong ni Richard, pumasok sa kanyang opisina na may dalang 2 tasa ng kape na naging kanilang ritual na. Matagumpay ang operasyon, sabi ni Melissa, isang nangiting hindi mapapantayan ng anumang halaga ang gumuhit sa kanyang mukha. Sabi ng doktor makakalabas na siya sa susunod na linggo. Uuwian na namin ang bago naming bahay. Mabuting balita yan, sabi ni Richard. Inabot niya ang kape kay Melissa. May tawag pala mula sa Mueller Tech. Gusto nilang doblehin ang ating kontrata. Ngumiti si Melissa at kinuha ang tasa. Sabihin mo sa kanila, kakausapin sila ng partner mo. Habang pinagmamasdan niya ang syudad, sa labas ng bintana, ang mga gusaling dati ay tila napakalayo at napakataas,
Naisip niya ang mahabang paglalakbay na kanyang tinahak, ang lasa ng paghamak sa restaurant, ang takot sa ospital, ang desperasyon sa paghahanap ng trabaho. Lahat ng yon ay bahagi na ng kung sino siya. Hindi ito swerte, ito ay resulta ng pagtitiyaga sa gitna ng kawalan ng pag-asa. Ito ay resulta ng paggamit ng kanyang tinig noong inaasahan ng lahat na mananatili siyang tahimik. Hindi kailanman dapat maliitin ang isang tao, batay sa kung nasaan sila sa kasalukuyan. Dahil ang lugar na yon ay maaaring hindi isang pagpipilian, kundi isang pansamantalang yugto lamang. At lahat ng yugto ay nagtatapos, lalo na kung ikaw mismo ang magpapasya na tapusin na ito. Para kay Melissa, ito pa lang ang simula, ang bagong simula.